Ang lalawigan ng Tawi-Tawi ay isang nakakamanghang kapuluan ng tropikal na isla at kamangha-manghang mga pamayanan ng nomad na namumuhay sa tabing dagat. Ngayon, ihanda natin ang ating scuba dive gear para gamitin sa pagsisid maya-maya sa ating dive for chasing coral reef in Tawi-Tawi. Kasama natin si Ma'am Dea, isa sa mga provincial officer na nagtatrabaho sa provincial office. Ayan. Ngayon, atin nang isakay ang ating gamit sa pagsisid sa bangka. Maya-maya tayo ay aalis na. Bago tayo umalis, kailangan ng quick briefing. Ngayon tayo ay nakarating na sa ating destinasyon at naghahanda na sa pagsisid. Ayan, tinutulungan natin ang ating kapwa scuba diver para sa paghanda at pagsuot ng kanyang gamit para mapadali at mapabilis ang preparasyon sa ating pagsisid at tayo bababa na ngayon. Pagbaba natin, agad natin itong namataan ang grupo ng mga dilis na paikot-ikot dito sa mababaw na parte na naghahanap ng kanilang makakain. Bawat diver kailangan meron siyang kasama. Bawal na bawal sumisid mag-isa. Sa nakikita natin ngayon, ang coral reef natin ay healthy. Maraming mga isda na naglalaro sa ibabaw nito. Dito makikita natin ang grupo ng blue-green chromis. Ito ay isang uri ng damselfish. Ang kanyang kulay ay kaakit-akit na mula blue-green or light blue. Umaabot lang ito ng 10 sentimetro ang kanyang haba or laki. Sila ay naninirahan at laging nagtatago dito sa branching reef. Dito nakikita din natin isang uri ng damselfish na nakikipaglaro. Pag nilalapitan mo, lumalapit din at nagtatago. Dito naman sa ilalim ng corals na ito, nakikita tayong masked banalfish, isang uri ng butterfly fish. Dito nakita natin ulit yung magkahalong damselfish, yung blue-green na damselfish, pati yung banded na damselfish. Ayan, may mga yellow na orange na damselfish pa tayong nakikita na kihalo-bilo. Dito naman nakasalubong natin ang isang ahas. Ito ay secrets, isang makamandag na sea snakes at semi-aquatic po ito siya. Pinapanatili ang mga malalawak na kaliskis sa ventral at typical na mga terrestrial na ahas para gumalaw sa lupa. Ngunit meron ding mga buntot na hugis sa kwan para siya ay makalangoy. Ayan, so kung makaka-encounter po tayo nito, mag-iingat po tayo dahil ito po ay 10 beses makamandag kesa sa king cobra. Ayan, siya ay lumalangoy at naghahanap ng kanyang makakain. So ito po siya ay nakikita sa may mga coral reef kasi ang kanyang kinakain ay kadalasan yung igat or in English, eel. Ayan, dito nakikita na naman natin ulit yung magkahalong damselfish, yung blue-green na chromis, pati yung orange at banded na damselfish. Kahit saang branching coral, sila ay nandoon. Nakakatuwang tingnan ang saya-saya nila. Kaya yung mga scuba diver pag nagda-dive, palaging enjoy. Dito naman makikita natin yung isa sa mga predator ng blue-green chromis. Ayan. Siya ay kakain at tatargetin niya ang isa sa mga damselfish na ito. At ito po ay tinatawag nilang lizard fish. Quickly moving po siya. So, siya po ay nanghahunting ng mga buhay na kanyang kakainin. Ayan. Dito makikita natin na nakatira sa branching reef na ito ay yung isang damselfish na banded
or white-tail na banded damselfish. Ayan, ito ay grupo-grupo din na nagtatago sa branching reef. Dito makikita natin isang longhorn na cowfish. Tinatawag din itong horned boxfish, isang species ng boxfish, no? Nakilala dahil sa mahabang sungay nito. Dito yung mga damselfish na iba't ibang uri dahil na sa mga branching corals. So sila ay kadalasan nakikita talaga sa branching corals. Kung saan may branching corals, nandoon itong mga damselfish na agad nagtatago kung nilalapitan natin or kung may paparating na nakakatakot. Ayan, sila'y lumalayo. Ito din yung mga damselfish na iba't ibang uri. Kung nakikita natin, meron banded na merong black din, tapos meron yung mga blue-green. May butterfly fish pa sila dito na nakahalo. So, kung nakadepende sa kung ano yung branching corals, no? Sa iba't ibang branching corals, iba't ibang damselfish ang makikita natin. Kaya mahalaga ang coral reef sa ating karagatan. Dito naman nakikita natin ang isang uri ng grupo ng isda. Ito po ang tinatawag nilang dalagang bukid na isda. Ayan, ang ganda ng corals natin. Dito nakikita natin may nagpapahingang clownfish. Ang clownfish ay bumubuo ng mga symbiotic relationship sa mga anemones upang lumikha ng kanilang mga tahanan at pugad. Binubuo nila ng isang relasyon sa isa't isa dahil nakikinabang sila sa isa't isa. Halimbawa, tinutulungan ng clownfish ang sea anemone na maging parasite-free at nagbibigay ng pagkain sa anemone. Dahil ang clownfish ay nagbibigay ng mga bagay na ito para sa anemone. Ang napiling anemone ay magbibigay daan sa clownfish na gamitin ang espasyo nito para sa kaligtasan laban sa mga mandaragit. Ayan, so, ngayon nakikita naman natin ulit itong si blue-green chromis na damselfish. Ano? So kahit saang may mga branching corals ay nandoon talaga itong mga damselfish na ito. Tayo ngayon ay aahon na mula sa ating pagsisid. Ayan, dahan-dahan tayong paakyat or aahon galing sa malalim papunta sa mababaw hanggang sa tayo ay makarating sa ibabaw ng dagat. Hanggang sa muli, follow for more and share. Huwag po natin dumihan ang ating karagatan at ito ay ating alagaan at pahalagahan. Maraming salamat.